Umalis na ako at naglakad ako papunta sa may labas ng subdivision. Nag-commute na lang ako papunta sa restaurant. Pagdating ko ay wala ako sa mood na batiin si Julia. Kaya naman nilagpasan ko lang siya. Ganyan ka ba talaga kabastos? Tanong niya sa akin. Wala ako sa mood para makapag-usap sa'yo. Nandito ako para gawin ang trabaho ko. Oo, trabaho? Kung sa bagay, ginagamit mo lang naman ang kapit mo sa pamilya nila Xavier. Kaya ka nandito. Sabi niya sa akin. Ano naman ngayon? Mind your own business dahil hindi ko naman pinapakaalaman ng mga dalulo mo. Anong dalulo? Huwag mo ako simulan. Ako ang huwag mong simulan. Huwag kang feeling girlfriend lalo na kung wala naman kayo. At tigilan mo nga ako ngayon dahil baka ikaw ang iluto ko. Hindi magandang araw ko kaya kung naghahanap ka ng pagtitripan mo, huwag ako. Sabi ko sa kanya. Hindi ako feeling dahil boyfriend ko talaga siya. Wala akong pakaalam. Mataray na saad ko sa kanya. Asik niya sa akin at iniwanan niya ako dito sa kusina. Mabuti na rin na lumabas siya dahil kung nagtagal pa ay baka madamay talaga siya sa inis ko. Buong umaga ay naging maayos ang trabaho. Kinalma ko ang sarili ko dahil ayoko na masirang araw ko at idamay ang ibang tao sa nararamdaman ko. Bala ko din na umuwi na lang ng maaga pero hindi pa tapos ang oras ng trabaho ko nang dumating si Xavier kasamang anak namin. Mommy! Nakangiti ito sa akin. Lumapit naman ako sa kanya at niyakap ko siya. Hindi ka na ba galit sa akin? Pabulong na tanong ko sa kanya. I'm sorry po, Mommy. Sorry po sa mga sinabi ko. I love you, Mommy. Saad niya sa akin. I'm sorry din po, baby. Mommy, okay lang po ba kung isabay natin si Daddy sa dinner? Tanong niya sa akin. Okay, baby. Sagot ko sa kanya dahil ayoko na magtampo na naman siya sa akin. Kababati lang naming dalawa. Nagkatingin na lang kaming dalawa ni Xavier. Umiwas ako ng tingin at nagpaalam na sa anak ko na magbibihis lang ako. Hindi ko alam kung saan kami pupunta. Bahala na silang dalawa dahil sasama na lang ako. Dinner lang naman, Sunshine. Dinner lang. At isa pa kasama niyong dalawa si Lucio. Kasamang anak niyo. Saad ko sa aking sarili. Nandito kami ngayon sa condo ni Xavier. Akala ko ay kakain kami sa labas pero dito pala nais ng anak ko. Mas masarap raw kasi magluto ang daddy niya kaysa sa iba. Tama naman siya. Masarap talagang magluto ang daddy niya. Tulungan na kita. Sabi ko kay Xavier dahil nahihiya ako na wala akong ginagawa. Okay lang ako. Pahinga ka na muna sa kwarto. Tatawagin ka na lang namin kapag kakain na. Sabi niya sa akin. Sige. Hindi na ako tumutol pa. Umasok na lang ako sa loob ng silid niya at tumiga ako sa kama. Pero kaagad din akong bumangon dahil naalala ko ang phone ko. Lumabas ako at narinig ko na nagre-ring ito. Napangiti ako dahil si Angelo pala ang tumatawag. Mabilis ko itong sinagot. Hello, love? Hello, love. Where are you? Tanong niya sa akin. Nandito kami sa condo ni What? Putol niya sa sagot ko. Kasama namin si Lucio. Sorry kung hindi ko agad sinabi sa'yo. Balak na kitang tawagan. Sabi ko sa kanya. Bakit kailangan mo pang sumama sa kanila? Love, nagkatampuhan kasi kami ni Lucio at gusto ko lang bumawi sa kanya. Gusto niya kasi na magkakasama kami mag-dinner. Diyan ka ba matutulog? Paano kung hilingin ni Lucio na gusto niya na magkakatabi kayong dalawa ni Xavier? Papayag ka rin ba? Pagbibigyan mo ba ang anak mo? Hindi naman ako makapaniwala sa tanong niya sa akin. Mabilis akong pumasok sa loob ng silid ni Xavier dahil ayoko na marinig niya ang usapan namin ni Angelo. Love, hindi. Dinner lang? Nagsiselos ka ba? Yes. I'm fucking jealous right now. Susunduin kita. Sagot niya sa akin at mabilis niyang ibinaba ang tawag. Napahinga na lang ako ng malalim. Hindi ko kasi inaasahan na ganito ang magiging reaksyon niya. Aminado ako na mali ako, na dapat sinabi ko sa kanya kaysa nagtanong pa siya. Lumabas ako sa silid niya at pumunta sa kanila. Mommy, the dinner is ready. Nakangiti na bungad sa akin ni Lucio. Okay, baby. Sagot ko sa kanya at umupo ako sa tabi niya. Nagsimula na kaming kumain. Masayang nag-uusap ang mag-ama habang ako'y tahimik lang. Lihim ako napangiti dahil maganang kumain ang anak ko. Ganado talaga siya ngayon. Mommy, okay lang ba na gawin natin ito palagi? Kahit po 3 times a week po. Tanong niya sa akin. Nagkatinginan kami ni Xavier. Okay, baby. Sagot ko sa kanya. Thank you, Mommy. Masaya na bulalas niya sa akin. Mamiti na lang ako at nagpatuloy sa pagkain. Hanggang sa narinig namin na may nagdo-doorbell kasabay noon ay ang pagtunog ng phone ko. Open the door.
Utos sa akin ni Angelo. Wait lang, love. Sagot ko sa kanya. Mommy, is that Tito Angelo? Tanong sa akin ni Lucio. Yes, baby. Uwi na tayo dahil sinusundo niya na tayo. Pero, hindi pa kayo tapos kumain. Saad ng Xavier sa akin. Pasensya ka na, kailangan na naming umalis. Sabi ko sa kanya at hinila ko na si Lucio. Mommy, gusto ko pa pong kumain. I'm not done pa po. Sorry baby, pero nakakahiya kung paghihintay natin ng tito mo. Biglang naging malungkot ang mukha niya. Alam ko nalabag sa loob niya pero ayoko na sumama din ang loob ni Angelo. Pagbukas ko ng pinto ay bumungad sa akin si Angelo. Nakangiti siya sa akin at hindi ko inaasahan na halikan niya ako sa labi sa harapan ni Lucio at ni Xavier. Uwi na tayo? Nakangiti na sabi niya sa akin. Hindi pa sila tapos kumain. Pwede ba napatapusin mo muna sila? Seryosong saad ni Xavier. Sa labas na lang kami kakain. Tito, mas gusto ko pong food na ang daddy ko nag-cook. Sabi ni Lucio. You can join us if you want. Sabi ni Xavier at mabilis na tumalikod kasama ang anak namin papasok sa dining area. Love, I'm sorry. Saad ko sa kanya. Hindi siya sumagot at hinila na ako para sumunod sa kanila. Magkatabi kami at nasa harapan namin si Xavier at Lucio. Nilagyan ko ng pagkain ng plato niya. Enough, love. Kunti lang kakainin ko. Sabi sa akin ni Angelo. Paano mong nalaman na dito ang kondo ko? Biglang tanong ni Xavier kay Angelo. Hindi mahirap malaman ang lugar mo. Sagot naman ni Angelo. Yeah, you're right. Mabilis talagang malaman ng mga taong. Are you happy now? Of course, I am happy. Good for you. Sulitin mo na hanggat sa'yo. Dahil kukunin ko ang matagal ng akin. Saad ni Xavier. Hindi ko maintindihan pero pakiramdam ko'y magkakilala silang dalawa. Napapaisip ako kung paanong nalaman ni Angelo ang kondo ni Xavier. Wala naman ako sinabi sa kanyang address. Hinayaan ko na lang dahil bala kong itanong mamaya kapag kami na lang na dalawa. Mauuna na kaming dalawa ni Sunshine. Ikaw na ang maghatid sa anak mo. Biglang sabi ni Angelo. Ikaw na lang mauna. Ako maghahatid sa mag-ina ko. No, ako. Obligasyon ko sila. Saad ni Angelo. Paano mo naging obligasyon na mag-ina ko? Boyfriend ka lang naman niya. Nakangisi na saad ni Xavier. Ako na ang mahal ngayon. Nakangisi na sabi ni Angelo. Nakita ko ang galit sa mga mata niya at anumang oras ay alam ko nasasabog na siya sa galit. Kami na lang ni Lucyong uuwi. Kami na lang na dalawa. Saad ko sa kanila para walang away. No! Sabay pa talaga silang dalawa. Kung gusto nyo, ihatid nyo ang isa't isa. Sabi ko sa kanila. Baby, let's go. Uwi na tayo. Sabi ko sa anak ko. Mommy, gusto ko po si Daddy maghatid sa atin. Baby, next time na lang. Sabi ko sa kanya. Sige Angelo, ihatid mo na sila. Si Xavier na mismo ang nagsalita. Daddy, next time na lang, Body. Saad ni Xavier sa anak namin at may ibinulong pa siya kay Lucio. Okay po, Daddy. I love you po. Saad ni Lucio sa ama niya. Bye lang ga. Nakangiti na sabi sa akin ni Xavier. Hindi ako tumugon at lumabas na lang kami ni Angelo. Habang nasa daan ay tahimik lang siya. Nakatulog na rin si Lucio sa kandungan ko. Next time, sabihin mo sa akin kapag magkasama kayo. Love, I'm sorry. Sana'y maintindihan mo ako. Ginagawa ko ito para sa anak ko. Ang lahat sa amin ni Xavier ay tapos na. Ang lahat ng ito ay para kay Lucio. Ayoko na mararamdaman niya na hindi kayo buo. Pinapaasa mo lang siya. Dapat sinasabi mo sa kanya ang totoo. Para alam niya na kailan may hindi na kayo mabubuo pa. Sabi sa akin ni Angelo. Bata lang siya. Hindi pa niya maiintindihan ang anumang sasabihin ko sa kanya. Please try to understand, my son. I'm trying my best. Pero kinakain ako ng selos ko. Sagot niya sa akin. Wala ka bang tiwala sa akin? Malaking tiwala ko sa'yo. Pero kay Xavier, wala. Sagot niya sa akin. Bakit parang kilala mo siya? Magkakilala ba kayo? Tanong ko sa kanya. Hindi mo na kailangan pang malaman. Bakit? Tanong ko sa kanya. Dahil ano? Tanong ko sa kanya. Dahil naging kaibigan ko siya noon. Sagot niya sa akin ay kinagulat ko. Bakit hindi mo sinasabi sa akin? Dahil hindi naman na iyon mahalaga. At isa pa, gusto ko na siyang kalimutan dahil isa siyang traidor. Sagot niya sa akin. Mahalaga iyon para sa akin. Alam mo na ex ko siya. At anong sabi mo?
Traidor? Ano bang ginawa niya sa'yo? Hindi mo na kailangan pang malaman. Oo, ex mo siya at wala akong pakialam doon dahil mas mahalaga ka sa akin. Hindi big deal sa akin na naging kayo dati. Mahal na mahal kita, Sunshine, pero kinakain ako ng selos ko. Saan niya sa akin? Pasok na kami. Gusto ko na magpahinga. Sabi ko sa kanya dahil bigla ako nakaramdam ng pagod. Galit ka ba? Galit ka dahil hindi ko sinabi sa'yo? Bakit? May pakialam ka pa din ba sa kanya? Sunod-sunod na tanong niya sa akin. Hindi, at wala na. Pagod lang ako sa trabaho at kailangan ko na rin ipasok ang anak ko sa loob. Ako na magpapasok sa kanya. Ako na, kaya ko na to. Late na at kailangan mo na rin magpahinga. Sabi ko sa kanya, okay, good night. I love you. Sabi niya sa akin, I love you. Binuhat ko si Lucio at pumasok na kami sa loob ng bahay. Maingat kong inilapag ang anak ko sa kama namin. Habang nakatingin ako sa anak ko ay isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko. Alam ko na nasasaktan ko ang anak ko pero tinatanong ko ang sarili ko, mali ba? Mali ba na gusto kong sumaya? Pero bakit ganito? Ayoko. Ayokong dumating ang time na kailangan kong pumili dahil ang anak ko ang paulit-ulit kong pipiliin. At ayokong saktan sa Angelo. Pero bakit may kakaiba kong nararamdaman ngayon? Ang buong akala ko ay kilala ko na siya pero parang ngayon ko palang makikilala ang tunay na Angelo. Hindi ko inaasahan na kaibigan siya ng Xavier. Kanina ko pa iniisip kung bakit niya sinasabi na traitor sa Xavier. Ano ba ang ginawa sa kanya ni Xavier? Pero kailangan ko din siyang kausapin na kailangan niyang tanggapin na hindi ko pwede ipagkait ang anak ko sa ama niya. Pero naniniwala din ako na maintindihan ako ni Angelo. Mahal niya ako at higit sa lahat mabuting tao siya. Siguro hahayaan ko na lang ang tungkol sa kanila ni Xavier. Hindi pa din ako dalawin ng antok kaya naman pinili ko na maligo na lang bago ako matulog. Nagbabad ako ng 15 minutes sa bathtub bago lumabas sa banyo. At halos atakihin ako sa puso ng paglabas ko. Hindi ko kasi inaasahan na nandito si Xavier sa silid namin. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko sa kanya. Dito ako matutulog, Langga. Ha? Anong dito matutulog? Tanong ko sa kanya. Sabi ko sa anak natin na dito ako matutulog kaya tinutupad ko lang ang pangako ko sa kanya, Langga. Ano ba talagang gusto mo? Tanong ko sa kanya dahil napipiko na ako at naiirita sa kanya. Ginagamit niya ang anak ko laban sa akin. Ang gusto ko? Tanong niya sa akin habang naglalakad papunta sa akin. Ano ba talagang gusto mo? Wala naman ako ibang gusto kundi ikaw lang. Sagot niya sa akin. We're done. Tapos na tayo. Hindi pa tayo tapos at kailan may hindi tayo matatapos. Sagot niya sa akin. Tumigil ka na. Hindi na tayo pwede. Dahil ba sa Angelo na iyon? Ano bang nagustuhan mo sa kanya? Tiimbagang natanong niya sa akin. Ang lahat ng wala sa'yo. Saad ko sa kanya pero bigla na lang siyang tumawa. Anong nakakatawa? Mahal mo ba talaga ang gago na iyon? Natatawa na tanong niya sa akin. Oo, mahal ko siya. At alam ko rin na magkakilala kayo. Inamin niya sa akin at sinabi din niya kung gaano ka kawalang hiya. Saad ko sa kanya. Huwag ka masyado magtiwala sa lalaking iyon. Sabi niya sa akin. Malaki ang tiwala ko sa kanya. At kung may tao man na hindi ko pinagkakatiwalaan, ikaw yun. Saad ko sa kanya. Hindi ko alam kung anong paninirang sinabi niya sa iyo tungkol sa akin. Pero isa lang ang sigurado ako, Langga. Mali ang taong pinipili mo ngayon. Alam mo kung anong mali? Tanong ko sa kanya. Ano? Ang piliin ka noon. Sana hindi ikaw ang napili ko. Sana kung noon pa lang nakilala ko na si... Nagulat ako dahil sa pagsuntok niya sa pader. Nakita ko ang galit sa mga mata niya. Don't say that again. Timbagang nasabi niya sa akin. Bakit? Nasaktan ka? Dapat lang. Dahil... Hindi ko na natapos ang sasabihin ko dahil sinakop na niyang bigla ang labi ko. Pinipilit kong makawala sa kanya pero masyado siyang malakas. Masakit ang halik niya. Ramdam ko ang galit at inis niya. Nang bitawan niya ang labi ko, mabilis ko siyang sinampal. Bastos! Sagaw ko sa kanya. Pero kinabig niya ulit ako tinalikan sa labi. Naiinis ako. Nagagalit ako lalo na sa sarili ko. Alam na alam niya talaga kung paano buhayin ang init sa katawan ko. Pilit kong nilalabanan. Sinungaling ako kung sasabihin ko na hindi ako naapektuhan sa ginagawa niya sa akin ngayon. Hindi mo alam kung gaano ko pinigilan ang sarili ko na basagin ang bungo ng boyfriend mo kanina. Nagsiselos ako, Sunshine. Ayoko lang makita ng anak ko.
Pero hindi ko gusto na hinahalikan niya ang pag-aari ko. You are mine. Akin ka lang. Seryosong sabi niya sa akin. Sinalubong ko ang mga mata niya. May nakikita akong lungkot sa mga mata niya pero binaliwala ko ito. Hindi mo ko pagmamay-ari. Simula noon, nung dumating ka sa buhay ko'y pagmamay-ari na kita. Sagot niya sa akin. Akin ka lang at sisiguraduhin ko sa'yo na mabubuo tayo. Ikaw, ako at ang anak natin. Magalit ka lang sa akin. Okay lang dahil deserve ko ang galit mo. Pero hindi mo ko mapipigilan. Mamatay man ako pero ilalaban kita. Ilalaban ko kayo. Magpakatatay ka na lang sa anak natin. Saad ko sa kanya. Hindi mo na ba talaga ako mahal? Hindi na. Mabilis na sagot ko sa kanya. You're lying. Parang naiiyak na saad niya. No, I'm not. Mabilis na sagot ko sa kanya at tumingin ako ng diretso sa mga mata niya. Okay. Hindi mo na ako mahal, pero ibabalik ko. Mamahalin mo rin ako ulit, langga. Sabi niya at sinunggaban na naman niya ang labi ko. This time ay mahinahon na siya. May kasama ng pag-iingat. Hindi ko alam kung bakit ganito. Bakit ako umiiyak? Bakit nag-uunahan na bumagsak ang mga luha ko? Why are you crying? Tanong niya sa akin. Hayaan mo na akong maging masaya. Hindi na kita mahal at si Angela na ang mahal ko. Sabi ko sa kanya. Nakatingin lang siya sa mga mata ko. Binatawan niya ako at mabilis na lumayo sa akin. Dapat na yata ako sumuko. Saad niya at lumapit sa anak namin. Hinalikan niya ito sa noo. Mahal na mahal ka ni Daddy. I'm sorry, anak. Kausap niya sa anak namin. Hindi ko alam pero biglang kumabog ang dibdib ko habang nakatingin ako sa mga mata niya. Mabilis siyang lumabas sa silid namin. Save. Gusto ko siyang pigilan pero hindi ko ginawa. Sumilip ako sa may bintana at nakita ko na nakamotorsiklo lang pala siya. Maliwanag sa labas kaya nakita ko na tumingin siya sa akin habang hawak ang phone niya. Tumatawag siya sa akin ngayon. Nagdadalawang isip akong sagutin. Nawala ang tawag at may nag-pop up na message. Mahal na mahal kita, Sunshine. Itulak mo man akong palayo. Hindi mo mababago ang katotohanan na ako ang... Putol ang text niya kaya hindi ko alam kung ano bang ibig niyang sabihin. Tumingin ako ulit sa labas. Nakatambay pa rin siya sa motor niya at nakatingin siya sa akin. Tumalikod na ako para sana pumunta sa tabi ng anak ko nang may narinig ako na malakas na kalabog mula sa labas. Kaya mabilis akong lumingon. Nakita ng dalawang mata ko kung paanong tumalsik si Xavier. Nakatulala lang ako at hindi ko alam ang gagawin ko. Nanginginig ako sa takot. Napalingon ako sa may pinto dahil may kumakatok. Ate! Si Kuya! Umiiyak na sabi sa akin niyan. Hindi ako sumagot at nakatingin lang ako sa kanya. Ate! Ate, si Kuya! Umiiyak na sabi sa akin niyan. Tumawag na ba kayo ng ambulansya? Tanong ko sa kanya. Wala ka na ba talagang pakialam sa kanya? Sana hindi mo ito pagsisiyan, ate. Sabi niya sa akin at mabilis na lumabas. Natumba ako dahil biglang nawala ng lakas sa mga tuhod ko pero sobrang lakas ng tibok ng puso ko na hindi ko alam ang gagawin ko pero bigla ako napatingin sa anak ko. Mabilis akong tumayo para pumunta kay Xavier. Patakbo akong bumaba at nakita ko siya na naliligo sa sarili niyang dugo. Lumapit ako sa kanya at nag-uunahan tumulo ang mga luha ko. Dadalhin kita sa ospital. Sabi ko sa kanya. Mahal kita. Saad niya sa akin. Huwag ka nang magsalita pa. Sabi ko sa kanya. Mahal kita. Alagaan mo si Lucio. Sabihin mo sa kanya na mahal ko siya. Sorry. I'm sorry. Kahit na nahihirapan siya, ipinilit niya magsalita. Magiging maayos ang lahat. Kumapit ka lang. Dadalhin kita sa ospital. Umiiyak na sabi ko sa kanya. I love you, babe. Sabi niya sa akin at pumikit na siya. Xavier, gumising ka. Huwag kang matutulog, please. Idilat mo ang mga mata mo, Xavier. Please. Kailangan ka ni Lucio. Kailangan ka niya. Umiiyak na kausap ko sa kanya. Hindi na siya sumasagot sa akin. May dumating na ambulansya at dadali namin siya sa ospital. Habang nasa daan ay hawak ko ang kamay niya. Hindi ko binibitawan ang kamay niya. Walang tigil sa pagpatak ang mga luha ko.
Oo, may galit ako sa kanya pero ayoko na may mangyayari sa kanyang masama. Lalo na't alam ko na masasaktan si Lucio. Kailangan mo lumaban. Lumaban ka para sa anak mo. Umiiyak na kausap ko kay Xavier. Pagdating namin sa ospital ay mabilis siyang ipinasok sa emergency room. Dumating naman sila mommy at umiiyak ito. May kasama silang pulis. Anak, niyakap ko siya. Nasa loob po siya. Uwi na po siya kanina. Hindi ko po nakita ang mismong nangyari. Nakita ko na lang ang pagtalsik niya at ang papalayong sasakyan kanina. Sabi ko sa kanya, may CCTV ba sa bahay niyo? Tanong sa akin ng pulis. Meron. Sagot ko sa kanya. Okay lang ba na kunin namin ang kopya? Sige. Sagot ko sa kanya. Gagawin ko po ang lahat dito. Thank you, Asher. Umadas sa akin na may gawa nito. Galit na saad ni Daddy. Sorry po. Sana hindi ko na lang siyang hinayaan na umalis. Kasalanan ko po to. Sana hindi ko siya inaaway. Umiiyak na saad ko. Wala kang kasalanan, anak. Saad sa akin ni Mommy. Pinunasan ko ang mga luha niya pero tulad ko hindi pa rin ito tumitigil. Alam ko na nasasaktan siya lalo na't anak niyang nasa loob at kritikal ang lagay. Dumating din ang lahat ng mga kapatid niya. Ganun din si Simon pero ang hindi ko inaasahan ay ang pagdating ni Angelo. Are you okay, love? Tanong niya sa akin. Okay lang ako. Umuwi na tayo. Sabi niya sa akin. Dito lang ako. Sagot ko sa kanya. Bakit? Nandito naman ang pamilya niya. Ang kapal na mukha mo pumunta dito. Biglang saad ni Simon. Sinusundo ko lang ang girlfriend ko. Girlfriend? Ang galing! Simon! Sabay sa kanya ni Mommy. Ang kapal na mukha niya. Siguraduhin mo lang na wala kang kinalaman dito. Dahil ako mismo babasag sa bungo mo. Pagbabanta ni Simon kay Angelo. Huwag kang mambintang kung wala kang ebidensya. Magkakaroon din ako. Watch me. Dahil akong mismo dudurog sa'yo. Saad ni Simon. Hihintayin ko. Saad ni Angelo at hinila na akong paalis. Lumangon ako kay Mommy at nakita ko ang lungkot sa mga mata niya. Tatawag na lang ako para humingi ng tawad sa kanya. Angelo, nasasaktan ako! Sabi ko sa kanya dahil ang higpit ng pagkakahawak niya sa pulsuhan ko. Why are you here? Bakit kayo magkasama ni Xavier? Pumunta na naman ba siya sa bahay mo? Sunod-sunod na tanong niya sa akin. Pwede ba? Huwag na natin pag-usapan. What? Why? Dahil ba mahal mo pa? Tanong niya sa akin. Ano ba nangyayari sa'yo? Nakita mo naman na nasa critical na siyang sitwasyon. Wala akong pakaalam. Sagot niya sa akin. Hindi na kita kilala. I'm sorry, love. Nagsaselos lang ako. Biglang naging mahinahon na siya. Iuwi mo na ako. Okay. I love you. Sabi niya sa akin. Hindi na ako nagsalita at tumingin na lang ako sa labas ng bintana. Paulit-ulit na bumabalik ang isipan ko sa nangyari kay Xavier at kung bakit pinagbibintangan nila si Angelo. Wala ka naman siguro alam sa nangyari kay Xavier, di ba? Tanong ko sa kanya dahil hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko. Pati ba naman ikaw? Pinagbibintangan mo ba ako? Nagtatanong lang ako. Okay, wala akong alam. Believe me, wala akong kinalaman sa kanila. Mahinahon na saad niya. Naniniwala ako sa'yo. Sabi ko sa kanya para matapos ng usapan. Naging tahimik kaming dalawa hanggang sa nakarating kami sa bahay. Mabilis akong bumaba sa kotse niya at hindi na ako nagpaalam pa sa kanya. Kumusta po si Kuya? Hindi ko alam. Umuwi na kaming dalawa ni Angelo. Sagot ko kay Ian. Paano pong nalaman ni Kuya Angelo na nasa ospital kayo? Tanong niya sa akin. Hindi mo ba sinabi sa kanya? Nagtataka na tanong ko. Hindi, ate. Sige na, magpahinga ka na. Magpapahinga na din ako. Sabi ko kay Ian. Sige po, ate. Sana po'y okay lang si Kuya. Magiging maayos siya. Sagot ko sa kanya. Umakyat ako sa silid ko at pagod na tumabi sa anak ko. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Nasasaktan ako. Natatakot ako. Ang mga emosyon na hindi ko naman dapat maramdaman ay nararamdaman ko ngayon. Meron sa loob ko na sinisisi ko ang sarili ko. Sana hindi na lang kami nag-away. Sana hinayaan ko na lang siya na matulog dito. Hindi siguro siya nasaktan ng ganito.
Hindi ako dalawin ng antok. Ilang oras na rin ang lumipas at wala pa rin balita kay Xavier. Hindi ko kayang matulog. Hindi ako mapakali. Magiging okay siya. Naniniwala ako na lalaban siya para kay Lucio. Hindi siya pwedeng mawala dahil may gusto pa akong sabihin sa kanya. Biglang tumunog ang cellphone ko kaya naman mabilis ko itong sinagot dahil si Mommy ang tumatawag. Bigla nang bumukas ang pinto at nakatingin sa akin si Yen. Umiiyak na siya ngayon habang ako'y nakikinig kay Mommy sa kabilang linya. Sunshine? Sa Xavier? Bumagsak ako sa sahig. Nawala ng lakas ang mga tuhod ko. Sobrang sakit ng puso ko. Sumisikip at para akong hindi makahinga. Lumapit sa akin si Yen at niyakap niya ako. Pareho kaming umiiyak. Ate, buhay pa si Kuya, di ba? Buhay pa siya. Hindi siya pwedeng mawala. Hindi siya pwedeng wala sa graduation ko. Umiiyak na saad ni Yen. Yan, wala na siya. Wala na ang kuya mo. Umiiyak na sabi ko sa kanya. Hindi totoo na wala na siya. Buhay pa siya. Pupunta pa siya sa graduation ko. Kaya ako nga ginagalingan para hindi masayang ang lahat ng tulong niya sa akin. Nangako ko sa kanya. Nangako ko na pagbubutihan ko sa school. Tapos, sinabi ko sa kanya na dapat nandun siya sa graduation ko. At nangako siya na pupunta siya. Anong ibig mo sabihin? Si Kuya. Siya ang tunay na nagpapaaral sa amin. Wala naman talaga kami scholarship na sinalihan. Pinalabas lang niya na meron dahil ayaw niya na malaman mo kasi tatanggi ka sa tulong niya. Umiiyak na sagot niya sa akin. Nagulat ako at hindi ako makapaniwala sa narinig ko mula sa kanya. Sa Xavier ang tunay na nagpapaaral sa kanila. Paano ko sasabihin kay Lucio? Paano ko sasabihin sa kanya na wala ng daddy niya? Umiiyak na tanong ko sa kapatid ko. Hindi ko rin alam, ate. Hindi ko rin alam. Umiiyak na sagot niya sa akin. Paano ko sasabihin sa anak namin na wala ng daddy niya? Paano ko ipaliliwanag sa kanya? Mommy, why are you crying? Tanong niya sa akin. Baby. Umiiyak na sambit ko. Mommy, what happened? Inaantok na tanong niya sa akin. Nothing, baby. Mommy, where's Daddy? Sabi niya pupunta siya dito. He promised me na tabi kami mag-sleep pero wala siya. Tanong niya sa akin. Nagkatinginan kaming dalawa ni Yen. Baby, sleep ka ulit. Mamaya pupunta tayo sa daddy mo. Sabi ko sa kanya. Ikaw po maghahatid sa akin? Hindi ka na po magalit kay daddy? Hindi na, anak. Sagot ko sa kanya. So, makikilala na niya mga kapatid ko? Nakangiti na tanong niya sa akin. Opo. Sasabihin ko na po kay daddy mo. Sagot ko sa kanya. Sigurado po ako na matutuwa si daddy kapag nakita niya ang kambal. Gustong gusto ko nang sabihin sa kanya na may baby sisters ako eh. Pero dahil po nag-promise ako sa'yo, kaya di ko po sinabi sa kanya. Sabi niya sa akin. I'm sorry, baby. I'm sorry. Umiiyak ko siyang niyakap. Mommy, why are you still crying? May problem ka po ba? Nag-aalala na tanong niya sa akin. Matulog ka na po. Mamaya pupuntahan natin sa daddy mo. Sabi ko sa kanya. Okay po, Mommy. Sagot niya sa akin. Pinilig kong tumayo para ihatid siya sa kama namin. Lumabas na rin si Yen at kami lang na dalawa ng anak ko ang nandito ngayon sa silid namin. Hindi ko man kayang sabihin sa kanya ngayon pero sasabihin ko na lang sa kanya mamaya. Doon ko nalang ipaliliwanag ang lahat sa kanya. Nakatulog din siya agad. Ako naman umupo at kinuha ang wallet ko. Kinuha ko ang litrato namin dalawa. Ako at si Xavier. Habang nakatingin ako sa larawan na hindi ko maiwasan na masaktan. Bumalik ang lahat ng alaala na meron kaming dalawa. I'm sorry, Xavier. I'm sorry talaga. Umiiyak na kausap ko sa larawan niya. Patawarin mo ako. Alam ko na nasaktan din kita.
Alam ko na may mali din ako. Alam ko na kasalanan ko to. Sana hinayaan na lang kita. Sana hinayaan ko na lang na maging masaya kayo ni Lucio. At sana sinabi ko na sa'yo ang totoo. Sinabi ko na sana na may mga anak tayo. Nabuhay ang anak natin at hindi ako nakunan. I'm sorry. I'm really sorry. Umiiyak na sambit ko. Nagising ako dahil naririnig ko ang boses ng anak ko na ginigising ako. Hindi ko pala namalaya na nakatulog ako kanina. Mommy, wake up na po. Punta na po tayo kay Daddy. Baby, maliligo lang ako tapos punta na tayo doon sa bahay nila Daddy mo ha. Sabi ko sa kanya.